dating COMELEC Chairman George Garcia na may pumuna sa kanyang pagmamanipula sa kanyang ahensya na isang abogado at IT expert na si Attorney Harold Respecio. Matatandaang nag-viral sa social media ang video ni Respecio na kung saan sinabi nito kay Garcia na madalian niyang ma-hack ang vote counting machine ng COMELEC kung ang mga makina nito ay nakakonect sa internet sa araw ng butuhan. Sa naging concern ni Attorney Respecio ay kinasuhan pa siya ni COMELEC Chairman Garcia ng cyber libel. Malinaw na may tinatagong malagim na plano itong si Garcia upang gayain ang resulta ng halalan pabor sa administrasyon. Sa hindi nakakaalam, si COMELEC Chairman Garcia ay isang Marcos loyalist at katunayan, naging abogado pa ito mismo ni Bongbong Marcos sa kaso nito laban kay dating Vice President Leni Robredo sa petisyon nito sa COMELEC na kinukwestiyon ang pagkapanalo noon ni Robredo bilang pangalawang pangulo ng bansa. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizen, Garcia, mabuti pa magbitiw ka na, hindi ka karapat dapat yan sa COMELEC. Kaya pala sinasabi ni Marcos na 12-0, may dayaan nga pala talaga. Dapat bantayan niyang COMELEC na yan. Dapat hindi na i-connect sa internet habang nagboboto para sigurado nababayaran nga ang mga kongresista, lalo ka na Garcia. Kaya nga mga kababayan, bantayan si Garcia. Halata na masyado ang COMELEC. Maraming salamat sa iyo, Attorney Harold Respicio. Bayani ka sa ating bansa. Tinatry talaga nila tayong gawing tanga ng mga taga-gobyerno. Sa mga explanation ni Garcia, klarong niloloko tayo. Di transparent lang naman at huwag i-connect ang internet through cables or wireless internet data. Yun lang naman. Ang halata pa dyan, umamin yung mga tauhan niya. Di kasi niya maigi na briefing. Di ka ba nahihiyan yan, COMELEC Chairman Garcia? Sabihan kang walang alam pero totoo naman. Sana may mag-invite sa TV show sa dalawa para sa debate ng magkaalaman talaga. May statement ang COMELEC kahapon, March 5, sa show ni Doris Begornia. Fake news pa rin daw si Attorney Harold Respicio. Mag-react po tayo. Andun yung mama, yung abogado chairman, talagang pinaninindigan niya na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talaga naninindigan siya. Kabol ang sabi niya. Saka kinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari yung kanyang akusasyon. What do you say, Chairman? Una, hindi ko po tatalakayin yung mismong kaso sapagkat siyempre nandiyan na po yan sa prosecutor's office ng City Hall ng Manila. Pero doon lang po sa sinasabi niya, ang sabi po niya, kasi Sir Alvin, Ma'am Doris, dinala namin sa inyong istasyon ang ating mga makina at yan po ina-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga nung sa programa po ninyo. Una, ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi sa araw na eleksyon. At yan po daw ay hindi gagana kung wala pong internet connection. Okay. Nakita niyo po sa inyong programa, nung dinala po natin, wala naman po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismong makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede nating gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede pong tumakbo ng 3 araw. So yun po yung palang may mali. So ang sabi po niya, basta nakakabit sa internet, sure na mahahack po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magta-transmit muna ng result. Pagkatapos mag-transmit ng result, saka mag-i-imprenta ng balota. Pag-transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung isa ipapaskil ka agad sa labas ng presinto at pagkatapos saka po siya magta-transmit ng result. So ibig sabihin, bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa central server ng COMELEC, sa city or municipal board of canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapag-paskil na. At sabi po niya pati, kapag kada po corrupted, yan pong machine ay pwede raw pong magawa ng paraan na madaya. Hindi po mapagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin. Hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag corrupted. Sabi rin po niya ay
pwede lang po ma-hack. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po tayo naka-public connect, tayo po yung naka-private private po ang ating pong internet sa transmission, and therefore hindi po siya pwede yung ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya tama po yun. Ang sabi naman niya, pwede makipag-ugnayan kami. Opo, tama po yun, makikipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero yun nga po ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi... Ayun, yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niyang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung merong nagfe-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo ha, Chairman George Garcia. Number 1 na sinabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connected sa internet, tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show. Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. As a matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba, sa mga COMELEC officers, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung COMELEC server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoong buhay, wag mo dapat ipadala yung totoong data sa production servers. Kaya magandang policy during demo na hindi connected sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, on election day, connected ba sila sa internet? Ang sagot po dyan, Chairman George, hindi mo sinabi. Ang sagot dyan ay totoo. Tanungin mo yung mga tauhan mo sa COMELEC nung last election, connected ba sa internet buong maghapon? Opo. This election, pwede ba natin i-expect na mag-connected siya sa internet during election day? Yes. Kasi nga naman, doon sa reels ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magta-transmit na ng data sa mga servers ng COMELEC. At tinanong ko rin yung mga COMELEC officials, given this handbook or rules ng COMELEC ngayon about sa paghawak ng voting machines, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung voting machine sa internet on election day? Sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng botohan, merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay itetest. Iko-connect mo na kaagad siya sa machine. At kapag okay na yung pasok niya sa internet, ibig sabihin, wala ka nang gagalawin sa machine. Ililigpit mo yung machine, wag mong gagalawin. Pagdating ng election day, i-on mo na lang yung machine. Wala ka nang gagalawin dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is, dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng COMELEC Resolution 11098, na nagsasabi doon na on election day, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko, COMELEC Chairman. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagbabantay ng mga presinto natin, hindi naman nila alam about sa IT Hindi nila alam masyado tong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag voluntaryo silang tatanggalin yung internet connection, sila pa ang madadali, sila pa ang papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko, Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun po yung unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang critic, pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nagsesend talaga base na rin sa rules ninyo na
ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, huwag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa COMELEC server eh. Di ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, mababago niya yung final score na nasa election returns. Di wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing, pero dapat yung printing bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang tsansa na mabago yung final score na nasa print. Period. Kasi kapag hawak na ng mga watcher yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo nang i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng COMELEC. Napakalinaw naman po, di ba? Para ganun po ang ganun. Yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo, sir, about sa corruption, halata talagang wala kayong alam sa computer. Ang sinasabi ninyo po, ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana. No, sir. Kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo, hindi gumagana, di ba? Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level ng corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. Kaya po doon sa nung January nga merong demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely. Yung cellphone na yun, gumagana pa rin, hindi ba? Pero corrupted yung cellphone na yun kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya, hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo. Akala mo, ang safe na safe ka. Corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network yung cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mong sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang wala kang alam sa mga bagay na to. Mas maganda siguro na mag-imbita ka ng IT expert at magdebate kami. Okay? Kasi ang ginagawa mo, strawman fallacies lahat to kasi nungalingan lahat, nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay, hindi totoo sa rules, at hindi totoong sinabi ko. Okay, yung last point is yung private connection. Sabi mo, eto na naman, wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinesecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntukin. Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay or hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinoprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung COMELEC server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay iba, yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is kahit safe yung network, kung bago ng election day or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hacker na mag-communicate doon sa makina na yon, ibig sabihin pwede pa rin, kahit nga private connection. Actually, dapat private connection ang gagamitin ng hacker kapag magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines. Kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay
private connection kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal ka nang gumamit ng public connection. Dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sino mang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag-i-internet ka, akala mo public connection yun porket internet. Hindi, private connection yan. Kasi kapag titignan mo yung internet mo kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome, ang nakalagay dan sa URL address, https:// yung S, ibig sabihin yun yung encryption, hashed. Ang encryption, ibig sabihin, pagkalabas ng data sa computer mo, i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway, sa internet, sa wifi, sa kable sa dagat, doon sa satellite ni Elon Musk, hanggang doon sa sa destinasyon niya na computer, halimbawa sa server ng website na ina-access niya, encrypted pa rin siya at madedecrypt lang siya pagdating doon sa website na yun para kahit na anong atake na mangyari habang nasa daanan siya, ang tawag doon ay man-in-the-middle attacks, ay hindi mo siya mahahack doon sa network na iyon. Try mong baguhin yung HTTPS dyan sa Google Chrome mo, tanggalin mo yung S kasi ibig sabihin hindi na siya private, public na yun kasi yung S parang secret yun eh. So, pag tagalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed, di ba? Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina-expect ko yan dito sa automated counting machines. Pero, Sir Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer katulad ng ACM galing sa isang hacker server galing sa labas using the internet. Maraming service providers na hindi papayag na i-connect mo siya doon remotely gamit ang isang public network. Dapat encrypted yung traffic na iyon. Kaya fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack. Hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker na gawin yung dayaan at yung daanan na yon ay private connection. Alright? Chairman George Garcia, kapag ikaw ay nag-e-explain, akala mo alam mo lahat at pinapalabas mo na sinungaling ako at nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na hindi totoo, na hindi ko naman sinabi, hindi totoo base sa mga rules, hindi totoo base sa totoong practice sa IT. Ikaw ang fake news, Chairman George Garcia. Dapat ikaw ang kinakasuhan eh. Chairman George Garcia, bakit ayaw po ninyong ipa-disconnect sa internet ang ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns? Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako rin po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng COMELEC on election day. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Harold Respicio, isang IT expert at CPA lawyer na gustong kasuhan ng COMELEC at ipakulong dahil sa isang video kung saan na ipakita ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng COMELEC. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice. Gusto nila akong patahimikin. Pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet. Hindi nyo na makikita. At wala silang babaguhing improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng eleksyon hanggang mag-print ng final score ng eleksyon sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang suggestion ko bilang professional is ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines.
at the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag naiprint na yung totoong resulta ng eleksyon, gamit yung mga election return at may kopya na ang ating mga watcher, malamang yung isesend na rin ng makina doon sa server ng COMELEC ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na nahawak ng election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chairman George. Ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow! Napaka-overconfident po yan at unprofessional po yan. Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yun kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na huwag nating i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isesend mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional at mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet at gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagka-vice mayor ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela. President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, Kabsat Manong! Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim! Binabiolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid, si Attorney Harold Respicio. Sana po ay manindigan kayo. Sa aking mga kababayan dito sa ating bansa, maraming salamat po sa inyong suporta. Nabasa ko po ang inyong mga mababait na mensahe sa akin. Gusto ko pong malaman ninyo na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa panahong ito. Kay Chairman George Garcia, ito po ang mensahe ko sa iyo, sir. Sana magtulungan po tayo. Huwag po sana tayong mag-away. Dahil ako naman po ay open na makipag-usap sa inyo. Ang gawin po natin ay pagsama-samahin natin ang lahat ng mga eksperto at pinakamagagaling sa ating bansa para tignan ang vulnerabilities ng ating mga counting machines para tayong lahat sama-sama na ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa ating eleksyon.